Marami po sa mga kasama po natin ay may karamdaman. Mamaya po ay pagpipray po natin sila. Okay. Ang maganda po ay recorded po ang ating mga sermon, so maya-maya pwede po nilang pakinggan sa kanilang mga cellphone. Sa Roma chapter 5, verses 5 to 8. Basahin po natin, Roma chapter 5, verses 5 to 8. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sapagkat noong tayo ay may hina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao'y mamatay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil may mangahas mamatay. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Pagkatapos banggitin ni Apostol Pablo ang mga benefits ng justification by faith, na tayo ay merong kapayapaan na sa Diyos, tayo ay merong access na sa trono ng biyaya ng Diyos, na tayo ngayon ay nagagalak sa pag-asa na meron tayo na magiging kamukha natin ang Panginoong Yesus. Sa pang-apat na o pang-lima na benefit ng justification by faith, sinasabi sa atin na meron tayong pribilehiyo ngayon na maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Hindi man natin ma-realize, ito ang pinaka-kailangan natin upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya, upang tayo ay magkaroon ng kapangyarihan na paglingkuran ang Diyos, upang magkaroon tayo ng stability, assurance sa ating pananampalataya. Kailangan nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos. So ang ibig sabihin, meron tayong kaalaman na mahal tayo ng Diyos, pero magkaiba ang kaalaman sa karanasan. So ang sinasabi po ni Apostol Pablo dito, kailangan nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos upang maging totoo sa atin ang mga gospel blessings na nakamit ng Panginoong Yesus sa krus. So merong dalawang paraan upang makita natin o maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Una, makikita natin ito sa objective demonstration ng pag-ibig ng Diyos. Sa verse 6, una natin titignan na sapagkat nung tayo'y may hina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa mga masasama. Subalit, verse 8, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Sa chapter 3, verse 25 or 26 ng Romans, sinabi sa atin ni Apostol Pablo na ang krus ay demonstration, pagpapakita ng hustisya ng Diyos. Dito naman, sinasabi ni Apostol Pablo na ang krus ng ating Panginoong Yesus ay demonstration, patunay ng pag-ibig ng Diyos sa atin na nanampalataya sa ating
Panginoong Yesus. Kapag sinasabi nating objective demonstration ng pag-ibig ng Diyos, ang ibig sabihin, hindi po ito nakadepende sa ating nararamdaman. Ito ay nakadepende sa nangyari na sa krus ng ating Panginoong Yesus. Kung gusto nating sukatin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin na mananampalataya, tignan natin una ang value o halaga ng regalo na ibinigay ng Diyos. Pangalawa, tignan natin kung para kanino. The more na nagiging less deserving ang tumanggap ng regalong ito, the more na tumataas ang value ng gift. So ang essence ng pag-ibig ay nagkakaloob. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Ang ibig sabihin po nun, nung binigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak, ibinigay niya ang kanyang lahat. Nung binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, wala na siyang pwedeng ibigay pa. Yun na ang sagad na pwede niyang ibigay, i-sacrifice. At ang Panginoong Yesus, iniwan niya ang langit, nagkatawang tao, at namatay siya sa krus upang siya po ang umako ng puot ng Diyos sa kasalanan na dapat tayo ang magbayad sa impyerno. Yun po ang halaga ng regalo ng Diyos para sa atin, na ibinigay niya ang lahat, ang kanyang sarili sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Pangalawa, titingnan natin, ibinigay ng Diyos ang regalong ito para kanino? Ang sabi sa verse 6, para sa mga may hina, sa mga taong hindi kayang iligtas ang sarili, sa mga masama, sa mga taong rebelde. Ang sabi po sa verse 8, sa mga makasalanan. So, mataas pa rin ang value ng regalo ng Panginoon kung ibibigay niya ito sa mga taong karapat-dapat. Pero mas lalong tumataas ang halaga ng regalo ng Panginoon kapag alam natin na ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, hindi po para sa mga mabubuti, hindi para sa mga deserving, kundi para sa mga taong nagre-rebelde sa Kanya, sa mga taong masama. Kaya naman sa verse 7, ang sabi ni Apostol Pablo, posible pa na tayong mga tao, pwede nating ibigay ang ating buhay sa mga taong matutuwid o sa mga mabubuting tao, posible pa. Pero walang sino mang tao na kaya niyang ibigay ang kanyang buhay para sa isang taong rebelde, para sa isang taong masama. Tanging ang Diyos lamang ang mayroong ganitong klaseng pag-ibig. So yun po ang objective demonstration, patunay ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon po, ang ministry ng Holy Spirit, ipaparanas niya ngayon sa ating mga puso kung ano ang ipinakita ng Diyos Ama sa krus ng ating Panginoong Yesus. So hindi lamang siya basta knowledge, kundi maramdaman natin sa ating mga puso na tayo nga ay mahal ng Diyos. At ito ang gusto nating ma-achieve every time na tayo po ay umuupo araw-araw sa ating daily devotion na minemeditate natin ang Word of God. At pagkatapos ay idinadalangin natin ang salita ng Panginoon na ang main goal natin ay gusto nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Deep within, alam niyo po ba, merong insecurity sa atin na dahil alam nating hindi tayo perpekto, ay deep within alam natin na hindi tayo sigurado sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya kailangan nating palagian tumingin sa krus ng ating Panginoong Yesus at maranasan ang pag-ibig na ito upang magkaroon tayo ng assurance. At alam niyo po ba, ang insecurity ito sa loob-looban natin, ito ang pumipigil sa atin upang ibigay natin ang lahat sa Panginoon, upang magkaroon tayo ng confidence at kasiyahan sa ating mga puso. Sa maraming sugat na natamo natin dahil sa kasalanan ng iba,
at dahil sa kasalanan natin, alam niyo po ba, ang tanging makakagamot sa maraming sugat sa ating mga puso ay ang maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Mamaya, pag-aaralan natin ang dapat natin gawin tayong mga magulang upang ihanda natin ang ating mga anak para kapag sila ay nagpamilya na, ay magiging godly ang kanilang pamilya. At ang isang importanteng sangkap na makikita natin, napaka-importante na makita at maranasan ng mga anak na mahal sila ng kanilang mga magulang. Maraming mga kabataan ngayon nalululong sa bisyo, masyadong disconnected sa kanilang pamilya. Mas importante ang barkada kaysa sa pamilya dahil hindi nila naranasan ang pag-ibig sa loob ng bahay. Marami sa mga kabataan ngayon lulong sa sexual immorality. Anong dahilan? Mainly because hindi nila naranasan ang acceptance at pag-ibig sa loob ng tahanan. Ganito po kaimportante ang pag-ibig para sa mga bata na makita at maranasan nila mula sa kanilang mga magulang na ito ang magdidikte sa quality ng kanilang buhay. Tayong mga mananampalataya, ganun din, na napakahalaga para sa atin na maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoong Hesus, na kapag hindi natin naranasan ito, maraming distortions ang makikita sa ating mga buhay. At hindi natin napapansin, ang ginagamot natin palagi yung sa labas, yung nakikita natin, pero deep within, ang pinakaugat niyan, hindi natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At merong mga kaparaanan kung papaano natin mas lalong ma-appreciate, maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Sa ating daily devotion, sa ating prayer, maraming pagkakataon nararanasan natin na merong makikriticize sa atin. Ngayon, kailangan natin gamitin ang gospel upang makita natin ang ganitong sitwasyon na imbes na makasira ay makatulong sa atin. Kapag merong nag-criticize sa atin, normally, kapag lumalakad tayo by works, nakikita natin ang ating value based sa ating performance, agad-agad dumidepensa tayo. Pero kung lumalakad tayo sa biyaya ng Panginoon, kapag merong nag-criticize sa atin, hindi ba mas maganda na sabihin natin sa ating sarili, magpasalamat tayo. Salamat, Panginoon. Ang taong ito, ang kinikriticize niya sa akin, konti lang ang kanya nakikitang mali. Pero ikaw, Panginoon, nakikita mo ang lahat ng mali sa akin, pero minahal at tinanggap mo ko sa pamamagitan ng aking Panginoong Hesus. So, imbes na masira tayo, dahil sa gospel ngayon, nagiging pakinabang sa atin, mas lalong lumalalim ang pag-ibig, ang awareness natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapag tayo ay nagkakasala, na nakikita natin ang marami nating kakulangan, kasalanan natin, nadi-discourage tayo madalas. Hindi ba mas maganda na makita natin ang ating kasalanan sa lente ng biyaya ng Panginoon? Na hindi man natin magawa ang kasalanan na sinasabi sa atin ni Satan, masunod man natin ang kautusan ng Panginoon, hindi naman madaragdagan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil minahal tayo ng Diyos base sa buhay at kamatayan ng Panginoong Yesus at hindi base sa ating performance. So ang ating awareness ngayon sa ating kasalanan, imbes na sumira sa atin, mas lalo tayong napapalapit sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapag meron tayong naalala sa ating nakaraan na maraming kabiguan, kapalpakan na ating ginawa o kasalanan na ginawa sa atin, imbes na ma-discourage, manlumo tayo, hindi ba dapat magpasalamat tayo sa Panginoon na sa kabila ng maraming kabiguan, kapalpakan, kasalanan sa aking nakaraan, bakit pinasuot ng Panginoong Yesus ang kanyang katwiran sa akin? Na nakikita ako ngayon ng Diyos, hindi base sa maraming kabiguan ko, kundi base sa katwiran ng Panginoong Yesus na pinasuot sa akin. Kapag tayo ay nakakaranas ng pagsubok, paghihirap,
Imbes na manlumo tayo dahil nahihirapan tayo, hindi ba dapat mas lalo nating i-meditate na kung ang Diyos ibinigay na niya ang kanyang kaisa-isang anak sa krus para sa akin na isang makasalanan, ang ibig sabihin, ang paghihirap na ito ay galing sa pag-ibig ng Diyos. At kung ito ay galing sa pag-ibig ng Diyos, hindi ba dapat magpasalamat ako? Hindi ba dapat mag-rejoice ako dahil ito ay para sa aking ikabubuti? So ang paghihirap ngayon, imbes na ilayo tayo sa Panginoon, mas lalo tayong nilalapit sa pag-ibig ng Diyos. Ito yung isang problema natin. Kapag nakakaranas tayo ng anumang klaseng problema, paghihirap, imbes na umupo, mag-meditate tayo at tignan natin ang ating situation base sa lente ng mabuting balita. Ang ginagawa natin, nagre-react lang tayo base sa kung ano ang nararamdaman natin. Kaya hindi tayo nagbe-benefit. Kaya hindi natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa sobrang busy natin sa ating secular work, sa ministry, ang isang importante na dapat huwag nating pabayaan ay ang time, ang quiet time natin sa Panginoon. Na ini-examine natin ang ating sarili, ini-examine natin ang bawat karanasan, paghihirap, na ating nararanasan at tinitignan natin sa lente ng gospel. At tinuturuan natin ngayon ang ating sarili, paano natin i-absorb, pinaprocess natin ang ating situation, kung paano natin ipapasok sa ating isip. Para kung ano ang pumasok sa ating isip, iyon ang didiretso sa ating mga puso. Hindi po yung basta na lang tayo tumatanggap. At kung ano ang tinanggap natin, yun na ang ipaprocess at dadalhin natin sa ating puso. So, ang ibig sabihin, meron tayong malaking trabaho na pinaprocess natin. Ini-examine natin, pinag-aaralan natin kung paano natin i-interpret yung mga pangyayari sa ating mga buhay. At ang gagamitin nating panukat ay ang gospel. At kung paano natin naunawaan base sa sinasabi ng gospel, iyon ang ilalagay natin sa ating puso at isipan. At yun ang magtutulak sa atin upang maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. At magdudulot ito ng power sa atin. Magdudulot ito ng power sa atin. Magdudulot ito ng Christ-likeness sa atin. Magdudulot ito ng joy sa ating mga puso. Si Tim Keller, in closing, ang sabi niya, yung mga Kristiyanong consistent, mataas ang disiplina sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa pagme-meditate ng salita ng Panginoon, mataas ang disiplina sa prayer, mataas ang disiplina sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Sila yung mga Kristiyanong nakakaranas ng mataas na level ng pag-ibig ng Diyos. Sila rin yung mga Kristiyanong mataas ang kalidad ng kanilang mga buhay. Sila din yung mga Kristiyanong nagiging useful sa gawain ng Panginoon. Marami tayong nakikitang kulang sa ating iglesia, sa ating buhay individually. Pero ang pinakakailangan natin, kung gusto nating maranasan ng Panginoon sa ating mga buhay, hindi lang maging teorya ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kundi maranasan natin sa ating mga puso. At ito ang ministry ng Holy Spirit sa atin, na iparanas niya sa atin, mga puso, na tayo nga ay mahal ng Diyos. At ito ay magdudulot ng malaking pagbabago sa ating mga buhay. Ito ang gusto natin maranasan bilang isang iglesia. Ito ang gusto nating maranasan individually bilang mga mananampalataya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay ng kalinawan sa aming mga puso. Masyado kaming ignorante, Panginoon, na sa maraming bunga
bungang kasalanan sa aming mga buhay na aming nakikita, nagpo-focus kami, Panginoon, sa mga bunga, hindi sa ugat. Na ang ugat ay nasa aming mga puso dahil hindi kami secured, hindi po namin nararanasan ang iyong pag-ibig, Panginoon, na ipinakita mo, pinatunayan mo, dinemonstrate mo sa krus ng aming Panginoong Hesus. Ibinigay mo ang iyong sarili, ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak, aming Panginoong Hesus, upang siya mamatay sa krus. Umako sa puot mo sa aming mga kasalanan, upang kaming mga kasalanan na ang deserve namin ay mapunta sa impyerno, ay magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. At ginawa mo ito, Panginoon, para sa amin na hindi karapat-dapat. At kung naibigay mo ang iyong kaisa-isang anak para sa amin na undeserving, para sa amin na rebelde, Panginoon, ano pa ang pwede mong ipagkait na mabuti na kailangan namin, Panginoon? Maraming pagkakataon, Panginoon, balisa ang aming mga puso. Walang kapayapaan sa aming mga kaisipan dahil hindi namin minimeditate ang iyong pag-ibig. Napakalalim ng insecurity sa aming mga puso na naghahanap kami ng assurance na sa kabila ng marami naming nakikitang kasalanan sa aming mga puso, Panginoon, sa aming mga buhay, naghahanap kami ng assurance na kami ay acceptable sa iyong harapan. Pero bakit pilit kaming naghahanap sa aming buhay? Hindi kami tumitingin sa krus ng aming Panginoong Yesus. Sa maraming pagkakataon, gusto po namin i-defend ang aming sariling righteousness. Panginoon, nakakalimutan namin na binigay mo ng libre ang righteousness ng aming Panginoong Yesus para sa amin. Panginoon, maranasan lamang namin ang pag-ibig mo sa aming mga puso. Magbabago ang aming mga buhay. Magkakaroon ng power, ng Christ-likeness sa aming mga buhay. Maghihilom ang maraming sugat na dulot ng kasalanan, Panginoon. Tulungan mo po kami. Maging gracious ka na i-grant mo po ito sa iyong iglesia. I-grant mo po ito sa bawat isa sa amin. Sa aming pananambahan, Panginoon, ngayong umaga, tulungan mo po kaming mag-rejoice, magpasalamat dahil sa iyong pag-ibig na ipinakita sa krus ng aming Panginoon. Ang tanging pwedeng maging tugon namin ay gratitude, pagsamba, Panginoon. Tulungan mo po kami sa pagbabasa ng iyong mga salita, sa aming paglapit sa iyo sa panalangin, sa aming pag-awit, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, sa aming fellowship, Panginoon. Tulungan mo po kami na maudyukan ang aming mga puso, na mag-worship, Panginoon, magpasalamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig para sa amin na makasalanan. At magdulot ito ng spiritual maturity at kaligtasan, Panginoon, sa amin dito na nakikinig ng iyong banal na salita. Patuloy mo pong i-sustain ang pagpapahayag ng mabuting balita, Panginoon. Tulungan mo po kami na makita namin ang inihiling mo lang sa amin ay i-preach ang gospel ng tama, malinaw, ng simple. Hindi mo ibinigay sa amin ng responsibilidad na magligtas, Panginoon. Ang Holy Spirit mo ang gagawa nito, Panginoon. Kaya naman habang kami po ay nagsisikap na i-preach ang iyong mabuting balita, nagdidepende po kami sa power ng iyong Holy Spirit na magligtas, Panginoon. Sa iyong sariling kapanahunan, magliligtas ka, Panginoon. I-expand mo ang iyong kingdom. Ang inihiling mo lang sa amin ay maging matapat lamang sa iyong mga salita. Dinadalangin din po namin ang aming mga kasama, ang aming mga kapatid na merong karamdaman, Panginoon. Ikaw po ang mag-minister po sa kanila kasalukuyan at ikaw rin ang mag-heal at mag-provide ng kanilang
material na kailangan, Panginoon, na alam po namin na ang karamdaman, ang nabunga ng kasalanan, Panginoon, ang isang nagpapabigat sa aming pamumuhay sa mundong ito. Pero salamat sa victory ng aming Panginoong Yesus sa krus na namatay at nagapi niya ang kamatayan dahil siya po ay muling nabuhay mula sa mga patay ang aming Panginoon. Sinasabi mo rin na kahit ang karamdaman ay ginagamit mo para sa aming ikabubuti at para sa ikasusulong ng iyong kingdom. Ang lahat ng ito, idalangin po namin para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.